Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagtataka lang ako. Wala bang tumutulong sa'yo? Wala po. Ano? Hindi ko nga po alam kung paano bubuhayin ang batang ito. Kaya sana, kunin niyo na lang. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Maraming tao ang isinasalalay ang kaligayahan sa kanilang minamahal. Ito raw ay natural. Subalit papaano kung mawala ang minamahal? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Alisa sa ating dunang sa kanyang panahon. Oh, Alisa, narito na tayo sa park. Ano bang good news ang sasabihin mo sa akin? Fernan, magiging tatay ka na. Ano? Oo, magkakababy na tayo. Kaya dapat tuparin mo na yung sinabi mo sa akin, ha? Pakasal na tayo. Oo, sige. Bakit Ha? parang hindi ka masaya? Ayaw mo ba na magka-baby na tayo? Hindi nagulat lang ako. Masaya ako. Tamo nakangiti ako. Ako rin, Fernan. At tiyak na matutuwa rin ang anak kong si Cheche pag nalaman na magkakaroon na siya ng baby brother. Wish niya kasi yun eh. Kahit nung buhay pa ang papa niya. Ganun ba? Oo, para daw may kalaro siya. Kailan tayo magsasabi kina Inay at Itay para sa ating kasal? Alisa! Uy, sabi ko kakain na tayo. Opo. Sige po, Nay. Mauna na po kayo. Gusto pa po ako eh. Sabi bakit? Kumain ka ba sa pabrika bago ka umuwi? Opo. Wala, sige. Kakain na kami. Sumunod ka na lang pag nagutom ka, ha? Opo. Bakit ganun? Bakit hindi na ako dinadalaw? O tinatext o tinatawagan man lang ni Fernan? Hindi ko na rin makontak ang cellphone niya. Ano bang nangyari doon? Mabuti pa. Puntahan ko siya sa tinutuluyan niya bukas. Kailangan magkausap kami. Ayoko mahalata itong tiyan ko at hindi pa kami kasal. Mapapahiya kaming lahat. Alisa, anak. May problema ka ba? Itay, Napapansin kasi namin ng tatay mo na lagi kang malungkot. Ay, Walang ganang magtrabaho. Minsan nga nakita ka pa ni Cheche na umiiyak. Bakit ba, anak? Inay, oh. Tungkol ba sa iyong nobyo? Ilang linggo na naming napapansing hindi siya pumapasyal dito. Tay, inalikuran niya po ako. Ano? Kami na nga aming magiging anak. Ano? Buntis ka? Opo. Diyos ko! At bigla na lang nawala si Fernan. Matapos ko sabihin ito sa kanya. Ang hudas na yun! Niloko ka lamang pala. Kaya pala noong paman, mabigat na ang loob ko sa kanya. Dahil manloloko siya. Ano ka na ngayon, anak? Magiging dalawa ng anak mo na kailangan mong itaguyod. Hindi ko alam, Nay. Oh, Tawad po. anak. Ngayon mabibilat tayo sa kahihiyan.
Akala ko kasi si Fernand ang sasagip sa akin Oo. sa dinaranas kong kalungkutan dahil sa pagpanaw ng aking asawa. Hindi pala. Lalo lang yung dinagdagan ang sugat ng puso ko. Oo. Huwag ka lang umiyak, anak, ha? Sasamahan ka namin sa pagharap sa problema mong yan. Maging matatag ka lamang sana, ha? Nay, may dala akong gatas para sa pamangkin ko. Ito po. Malaking lata na yung binili ko para magtagal. Salamat, Emmy. Ay, malaking bagay to, lalo na para sa mag-ina. Kumusta na po ba si Alisa? Ay, ayun. Madalas pa rin malungkot. Ayaw pa rin pasusuhin ng kanyang anak. Kawawa naman ng kapatid ko. Talagang hindi na pinalikan, walang yan yung nobyo. Dapat pala, hindi na lang siya nag-boyfriend. Anak, nag-aalala ko. Baka magkasakit ang kapatid mo. Dahil sa ginagawa niyang pagpapabaya sa kanyang sarili. Sigurado ka ba sa gusto mo mangyari, Alisa? Opo, Mang Samuel. Nagtataka lang ako. Wala bang tumutulong sa'yo? Wala po. Ano? Hindi ko nga po alam kung paano bubuhayin ang batang ito. Kaya sana, kunin niyo na lang. Aba, talagang kukunin ko ito. Kailangan namin ito dahil wala kaming anak ng aking asawa. Ay, teka, bibigyan kita ng pera para magamit mo sa pagsisimula ng isang maliit na negosyo. Lola Roslyn, Lalo Karting, buti po nandito na kayo. Eh, bakit? Bakit, Jeje? May nangyari ba habang wala kami? Si Inay po kasi. Lumabas po siya kanina. Dala ang baby brother ko. O ngayon? Tapos nang bumalik siya, wala na si baby. Oh, Diyos ko! Eh, saan niya dinala ang bata? Tinanong ko nga po sa kanya yun eh. Pero hindi niya ako pinansin. Nagkalang siya sa kwarto niya. Kadig! Mukhang hindi na normal ang anak natin. Lolo, kausapin niyo po si Inay para malaman natin kung nasan si baby. Nay, Nay, Anak, saan mo dinala ang aming apo? Sabihin mo sa amin. natatakot po ako, Nay. Nag-aalala kung paano ko siya itataguyod. Anak, Parang hindi ko na alam ang gagawin ko. Saan mo nga siya dinala, anak? Kina Mang Samuel po. oh, Yun na kilala kong may kaya. Diyos ko. Pinagbili mo ang anak mo? Hindi ko po gustong gawin yun, Inay. Hindi ko gusto. Anak, Mahal ko, anak ko. May depression ho yung kapatid ko, Mang Samuel. Ayon ho sa doktor na sumuri sa kanya. Ba't naman siya nagkaroon ng ganun sakit? umanaw ang kanyang asawa. Labis niyang dinamdam yun. Hanggang sa nagkaroon siya ng lobyo. Sumaya naman siya kahit sandali. Subalit, tinalikuran siya ng walang yang lalaking yun nang malaman na buntis siya. Kaya nga mula nung nagbago na yung pagkilos niya at pag-uugali. Kawawa naman pala siya. Hindi niya gusto ang ginawa niya pagbibenta sa inyo ng pamangking ko. Alam niyo ba mula nang gawin niya yon? Hindi na siya napanatag.
Lagi iyak ng iyak. Totoo yun. Samuel, pasensya na, ha? Pero, sana, ibalik na lang ninyong bata. Dala ko ang perang ibinigay mo kay Alisa. Ibinigay naman niya sa akin. Oy, sige. Sige. Ha? Ibabalik namin ang bata, pero Oh, hindi ko nakukunin ang pera. ha? Bigay mo sa kanya yan. Ah. Gamitin na lang niya yun sa kanyang pagsisimula. Ay ko. Maraming salamat po, Mang Samuel. Samuel? Pero sana, hayaan nyo kaming madalaw pa rin ng bata. Uy, ang gaganda naman itong mga stuffed toy na to, Alisa. At ang dami, di ba? Oo nga, inay. Ano ba gagawin mo sa mga ito? Ibebenta ko online. Sideline ko habang nagtatrabaho sa pabrika. Ay, okay yan, ha? Dagdag kita yan. Diyan ko ginamit yung perang itinulong sa akin ni Mang Samuel. Oh. Mabuti naman, anak. Dalawa na po ang anak ko ngayon. Kaya dapat, doble sipag na po ako, inay, ate. Uy, salamat naman. Ganyan ka na ngayon. Sinusunod ko yung mga sinabi ng tumingin sa akin na psychologist. Bakit? Anong sinabi? Sabi niya, do a lot of prayers. Makinig. O kaya manood ng mga comedy films and programs. At maging ng mga program na nagbibigay ng good vibes at positive thinking. Tama! Lahat yun. Pero ang pinakamahalaga sa mga yan, yung do a lot of prayers. Dahil ang Diyos lang ang makatutulong sa atin Tama. at makapagbibigay ng tunay na kaligayahan. Tama po, inay. Ang mga taong mahal natin ay kasangkapan lamang niya. Kaya hindi natin dapat iasa sa kanila ang ating kaligayahan. At nauunawaan ko na po ito ngayon. Mabuti na lang. Maunawain si Mang Samuel. Ibinalik sa akin ang aking anak. Dahil kung hindi, habang buhay kong pagsisisihan ng aking pagkakamali. Oh, eto na si Alisa. Oy, luto na spaghetti. Oh, kalaki naman itong dala mong cake, anak. May kasama rin po itong dalawang kandila. Dahil 2 years old na po ngayon ang baby ko. At karami din lobo, ha? Babongga talaga ang birthday ng bunso nating apo, ha, Suling? Oo nga, Karding. Oh, baka naman wala ka ng pera dyan, anak. Oo nga. Meron po, inay. Lagi po ako nagtatabi Ay, para buti. sa future ng mga anak ko. Tama. Mainam yan. Dapat talagang paghandaan mo ang kinabukasan niya. Salamat po, itay. Inay, isa kayo sa mga dahilan kaya napagtagumpayan ko ang mahirap kong pinagdaanan. Sa Diyos mo hanapin ang hanap na kaligayahan at Kanya kang gagabayan upang ito'y matagpuan sa Kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, Phil Cruz, Lionel Benjamin at ang inyong lingkod. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Roberto Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Napaka-imposible mo, Laila. Napaka-makasarili mo. Ikaw ang makasarili, Alberto. Kahit sa sarili mo madamot ka.
Mamamatay ka ng dilat sa gutom dahil lang sa prinsipyo pinaninindigan mo. Ayokong madamay sa katangahan mo! Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. Parang ihip lang ng hangin ng buhay. Maraming tatahakin sa bawat yugto. Ngunit sa tuwina, bawat dasal sa nasa itaas ay may tugon. Mga kaibigan, tunghayan natin ang naging karanasan ni Alberto sa ating dunang sa kanyang panahon. Lintik naman, Alberto! Maghapon magdamag kang tumunganga doon sa pier, pagkatapos ngayong umaga umuwi ka, sasabihin mo, hindi ka nakalabas. Sige pa man din yung destinasyon mo. Pero gutom naman kami ng mga anak mo. Silang kasing barkong dumating. Kaya di nakasama yung pangalan ko sa mga tinawag. Para namang hindi mo alam ang patakaran sa trabaho namin. Ang daming diskarte sa pier. Kung gagamitin mo lang yung utak mo, hindi tayo kakapusin ng pera. Ano naman ang gusto mo? Maglabas din ako ng mga kargamento. Katulad ng mga kasama ko. Oo! Lahat ng kaya mong ilabas mo. Tinuturoan mo na ako magnakaw sa sinasabi mong yan, Laila. Kung yun ang solusyon sa buwisit na kahirapan na ito, o edi magnakaw ka. Yun ang gusto kong gawin mo, narinig mo? Olivia, nakapagtabi ka ba ng 100 piso galing sa benta natin ngayong gabi sa pagtitinda ng mami? Oo, Benny. Inuhulog ka kaagad sa alkansya natin. Aba, naninigurado na ako kaninang maaga tayo nakabenta. Tama yun. Para sakaling mag-ipit tayo sa puhunan, may maduduko tayo. Oo nga. Ayoko rin mangutang sa mga patubuan dito sa pier. Sa laki ng tubo. Lalo tayo nababaon sa kanila sa utang. Oo nga. O sige, maya-maya lang. Magliligpit na tayo. Yung konting tirang mami, pagkain na lang yun ng mga bata pag uwi natin. Ibili na lang natin sila ng isang balot na monay sa bakery dyan sa kanto. Oo nga. Para may kapartner ang mami nila. Mami at monay lang. Masaya na yung mga anak natin. Kasi nga, para na rin daw silang kumain sa dim sum house. Anong sabi mo, Laila? Di mo ba narinig? Sabi ko ayoko na makisama sa'yo. Maghiwalay na tayo. Paano sinulan? Hindi mo ba iniisip na magiging kalagayan niya kapag umalis ka? Kapag inisip ko ba yung tungkol sa kalagayan ni Nolan, hindi ako makakalis sa miserableng buhay na ito. Gusto ko mamuhay mag-isa. Yung hindi kayo kasama mag-ama. Napaka-imposible mo, Laila. Napaka-makasarili mo. Ikaw ang makasarili, Alberto. Kahit sa sarili mo madamot ka, mamamatay ka ng dilat sa gutom dahil lang sa prinsipyong pinaninindigan mo. Ayoko madamay sa katangahan mo. Tay, umalis po ba si Inay dahil sa akin? Hindi anak. Umalis siya dahil mahal niya tayo. Gusto niya ayusin ang mga bagay-bagay para lalo pa tayo maging isang masayang pamilya. Kailan po siya babalik? Hindi ko rin alam, anak. Pero naman ang mangyari, habang nagsisikap pa rin tayo rito, maghihintay tayo sa kanyang pagbabalik.
Kala ni Alberto, babalikan ko pa silang mag-ama. Ganitong buhay kaya gusto ko. Solo flight. Ang sarap lang isipin na solong-solo kung sahod ko dito sa salon bilang manikurista. Tapos, ang lakas pa ng bigayan ng tip dito. Kaya makakabili ako ng mga gusto kong damit na nasa uso ngayon. Mag-aayos dalaga ako. Bibili rin ako ng lotion, pabango, tsaka iba't ibang kulay ng lipstick, tsaka eyeshadow. Yan bang 5 sako ng kalamansing nasa gilid ng tindahan namin ang tinatanong mo, Alberto? Taga Mindoro may-ari ng mga yan. Hindi sumipot yung kausap niya ang customer dito sa pier. Kaya kaysa magbayad ulit siya ng bill of lading pabalik, iniwan na lang niya ang mga yan. Pamigay ko na lang daw sa mga tao dito. Ibig mong sabihin talagang hindi na niya babalikan ng mga ito? Hindi na. Palagay ko marami siyang aning kalamansi sa Mindoro. Kaya hindi na siya nag-abalang iuwi ulit ang mga yan. Kasi naisip ko pwedeng ibenta ang mga ito ng per kilo doon sa palengke. Doon ba sa bagsakan ng mga gulay sa Divisoria? Ba, oo nga no. O, sige, ikaw nang bahalang mag-dispatch sa mga yan. Teka. Kumuha ka na rin ng para sa'yo. Ayun. Alagay ba, akin ba lahat ng ito? Ba, siyempre, hati tayo. Naku, marami pa yung isang sakong ibinigay niya sa akin nung nakaraan. Ha? Pinamigay ko na nga rin yung iba dahil masyadong mabilis mahinog. Kaya sige na, ikaw na bahala kung paano mo gagawing pera ang mga yan. Naku, Nolan. Hindi ka dapat nangahas na pumunta rito sa pier na nag-iisa. Napakabibilis ng mga sasakyan sa highway. Delikado para sa isang batang katulad mo. Hinahanap ko po kasi si Itay. Kanina pa po siya hindi umuwi. Ay, nagpunta siya sa Asuncion Market. Magbebenta roon ng mga kalamansi. Kalamansi po? Oo. Bakit? Wala na naman po siyang labas dito sa pier, Aling Olivia. Walang dumating na barko. Kaya wala na namang labas ang tatay mo. Halika, kumain ka muna ng mami. Alam ko, kaya mo hinahanap ang tatay mo, hindi ka pa kumakain. Pero kahit tapos ka nang kumain, hindi pa pwedeng umalis ka dito. Delikado yung palakad-lakad dito sa pier. Kaya dito ka lang muna sa tabi ko, habang hinihintay mo siyang makabalik. Hoy, mamang squatter! Bakit bigla ka nalang pumwesto sa harap ng warehouse ko? Hindi mo ba alam na bawal magtinda sa harap nitong Asuncion Market? Pasensya na ho, Mrs. Dito ko na ho nahila itong kariton ko nang magdatingan yung mga nanguhuli ng illegal vendors. Pasensya na ho talaga. Ay, hindi ko tinatanggap yung panghihingi mo na pasensya sa pang-aabala sa harap ng pwesto ko. Ang mabuti pa, ipasok mo lahat dito sa bodega ko yung 5 sako ng kalamansi mo. Ho? Pero bakit to? O ano? Ititimbre kita sa mga nanguhuli o ibibigay mo sa akin lahat yung paninda mo? Nagsinungaling ako sa mga anak ko. Sinabi ko na ipagbili ko na yung warehouse samantalang hindi pa. Ayoko kasi manirahan sa Australia pero wala na ako magagawa sa desisyon nila. Ako na lang mag-isa na iwan dito sa Pilipinas eh. Ang nakakalungkot, sa 1 linggo na alis ko. Ang dami pa ho nitong lamang mga sibuyas, patatas, carrots at bawang. For delivery na mga yan para sa mga suki ko restaurants. Sasama ko na rin yung 5 sako ng kalamansing binili ko sa'yo. Pero palis na nga ako eh. Kaya gusto ko, ikaw na mamahala nitong warehouse at mga produkto ko.
Tatawagan kita palagi. Mag-iiwan ako ng account kung saan mo ipapasok yung kikitain ng warehouse. Pero kalahati lamang ang i-deposit mo sa account ko. Sa iyo na yung kalahati. Pero ngayong araw lang po ito na tayo'y nagkakilala para pagkatiwalaan niyo ako, Aling Amparo. Sa kasundong ito, talo ako kapag niloko mo ko. Pero mas talo ka dahil habang buhay mong dadalhin sa konsensya mo ang gagawin mong panluloko. Ito yung susi ng warehouse. Ho? Simula bukas, ikaw na ang mga siwa nito. Ang ganda naman ng deal ng Aling Amparo kay Alberto tungkol sa warehouse. Ano, Olivia? Oo, Benny. At kapag napalago pa raw ni Alberto yung warehouse, sa kanya na yun ibibenta ng matandang babae kahit daw hulugan system pa. Kalain mo, may mga kwento pa rin pala ng ganyang kabaitan sa panahon ngayon. Parang hindi ako makapaniwala. Tayo kaya, Olivia, may ganong puwang kaya sa mundo na naghihintay sa atin? Oo naman. Hanggat nananatili tayo nangangarap, hanggat nananatili tayong mabubuting tao, Benny. Totoo po, Itay. Dito na rin po tayo titira sa warehouse. Ang sarap po rito. Ang lamig ng aircon. Oo, Nolan. Kailangan kasing matutukan ko ang purchase at delivery ng mga produkto dito sa warehouse. Nangako ako kay Aling Amparo na pangangalagaan ko ang kanyang mga iniwan dito. At ikaw, tutulungan mo rin ako. Ikaw ang magsisilbing tindero sa harapan ng mga perkilong tinda natin. Sakto po yun, Tay. Doon ko pumapapractice ang galing kong kumwenta sa math. At galingan mo, ha? Aba, bilang paghahanda na rin sa pangarap mong pagiging isang mahusay na accountant. Tay, parang si Inay po yung papasok dito sa loob ng warehouse, oh. Ayan, oh. Ang sabi ni na Bennett, Olivia, dito ko rin kayo matatagpuan. Ikaw nga, Laila. Nagbalik ka. Huwag mong naisipin nagbalik ako. Dahil maayos na ang buhay niyo. Mahirap palang mag-isa. Lalo pat kasing kahulugan niyo ng kalungkutan. Sa huli, natuklasan ko kailangan ko kayo para ako mabuhay ng kumpleto sa mundo. Nang lumayo ka, hindi lamang isang buhay para sa atin ang hinangad kong buuin. Higit ako nagsika para sa kinabukasan ni Nolan. Gusto kong maramdaman niyang buo pa rin ang pagkatao niya. Pinrotektahan ko mga pangarap niya. Dahil alam ko, isang araw, magbabalik ka. Alberto, mapapatawan mo pa ba ako? Masyado kong sinukat ang mga kakayahan mo bilang isang asawa. Nag-asal bata ako dahil lamang sa pagiging makasarili ko. Dumaan lang tayo sa madidilim at mahirap na sandali ng buhay, Laila. Pero sa maraming pagkakataong ibinibigay ng nasa itaas, kailangan pa rin nating manatiling isa at matatag sa kanyang panahon.
Isa sa pinakamahirap na bahagi ng buhay ay ang katotohanan na hindi tayo makararanas ng mga pagsubok at kahirapan. Subalit sa pamamagitan ng ating marugdob na pananampalataya, may mabuting layunin ang may likha sa likod ng mga bagay na ito. Sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, at Chiquit del Carmen Amor. Special sound effects, Jerry Mutiak. Technical supervision, Bong Buyar at Eric Lucero. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Sel Barlam at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Huwag po. Maawa po kayo sa akin, Lolo Aldo. Ayoko po makulong sa presinto. Kung ganon, ano ang dahilan ng gabi-gabi mong pagbabantay sa labas na silid ni na Arnal at Marilen? Pinagpaplanuhan mo silang nakawan at pagkatapos papatayin? Magsalita ka, Angelito! Magsalita ka! Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Ang paglilingkod sa kapwa ay nagmumula sa tunay na pagmamahal at pagmamalasakit sa mga taong binigyan natin ng pagkakataon at direksyong tulungan. Mga kaibigan, tunghayan natin ang naging karanasan ni Marilen sa ating dulang sa kanyang panahon. Gaya nga ng sinabi ko, Marilyn, dadaan muna kayo sa supervised trial custody sa loob ng 6 na buwan. Magkakaroon ng mga buwanang pagbisita ang social worker sa inyong tahanan para kumustahin ang kalagayan ng bata sa emosyonal at iba pang aspeto. Nauunawaan ko po, sister. Nakahanda po kami sumunod sa proseso ng asawa ko. Pagkalipas ng 6 na buwan, ibibigay na sa inyo ng ahensya ang consent to adopt. Kasunod nun, ang pagsusumiti ng petisyon para sa pag-aampon sa family court upang gawing opisyal ang pag-aampon. Tatandaan ko pong lahat ng mga sinabi ninyo, sister. Maraming salamat po sa pag-aasikaso sa aming pagbisita dito sa bahay ampunan. Makakaaso po kayo, magiging maayos ang lahat sa ating mga pagitan. Angelito? Kayo po yung bumisita sa akin dito sa ampunan nung nakaraang buwan. Oo. Ano, handa ka na ba sumama sa amin sa magiging bagong mong tahanan? Opo. Kung handa na rin po kayong tanggapin ako. Aba, siyempre. Oo. Ako nga pala si Arnel, ang magiging daddy mo. Daddy Arnel? Pwede po bang yun ang itawag ko sa inyo? Si Angelito, Aldo. Abay, parang walang kapaguran. Pagkatapos magligpit sa kusina, dito naman sa sala naglilinis. Sa totoo lang, lalong luminis ng gusto ang bahay na ito mula nang dumating ang batang yan. At napakagalang pa ka mo. Abay, tuwing makikita ako, nagmamano. Ako, Aldo, aaminin ko, nagdagdag din ang tuwa sa puso ko ang pagdating dito ng Angelito. Napakagaan ang loob ko sa bata.
Sana nga maging maayos sa mga bagay-bagay sa pagtira niya rito. Kung ang mag-asawang Marilyn at Arnel lang, wala siya magiging problema sa mga bago niyang magulang. Pero paano kung sa panig ni Angelito magkaroon ng problema? May ibig ka bang sabihin, Aldo? Naging traumatic kasi kay Angelito ang unang pagkakataong may kumuha sa kanya dito sa bahay ampunan. Ano pong ibig niyong sabihin, sister? Pagkaraan ng ilang buwang pagkuha sa kanya dito ng mag-asawang walang anak, hindi nila inaasahan ang biglang pagbubuntis ng babae. Simula noon, ginawa nila ang lahat ng paraan upang mawala sa landas nila si Angelito. Upang mawala sa landas nila? Si Angelito? Oo. Iniligaw nila si Angelito, iniwan sa isang lugar na hindi pamilyar ang bata. Natuklasan lang namin ang lahat nang bisitahin sila ng social worker na naka-assign sa kanila. Kaya pala binabantayan kami ni Angelito gabi-gabi sa aming pagtulog. Na kahit sandali, ayaw niyang mawala kami sa kanyang paningin dahil natatakot siyang muling maabandona gaya ng kanyang naging karanasan sa mga unang umampon sa kanya. Mami Marilyn, natatakot po kasi kung mawala kayo sa akin ni Daddy Arnel. Mahal na mahal ko po kayo. Gusto ko na po na narito sa piling nyo. Gusto ko po kayo na ang maging totoong mga magulang ko. Angelito, sino ba ang may sabing mawawala kami sa iyo ng Daddy Arnel mo? Alam mo, ang totoo, may sorpresa kami sa iyo ng daddy mo. Po? Ano pong sorpresa yun? Pinagtibay na ang aming decree of adoption. Ibig sabihin, aayusin na ang birth certificate mo. Yun ang gagawin mo. Totoo po bang narinig ko, Mami Marilyn? Oo. At pagkatapos ng ifa-file namin petition for adoption, matatawag ka na naming tunay naming anak. Kaya wala ka nang dapat pang ipangamba. Ginagawa namin ng daddy mo ang lahat para sa kabutihan mo. Pero syempre, lahat ng ito may kapalit. Ano pong kapalit? Na hindi ka na po pwedeng tumutol sa plano naming pagpapaaral sa iyo. I-enroll ka na namin ng daddy mo sa isang maayos na paaralan. Opo, Mami Marilyn. Pangako po. Gusto ko naman po talaga mag-aral eh. Natatakot lang po kasi ako kapag naririnig ko po ang salitang eskwelahan. Nasa likod mo kami ng daddy mo. Kaya wala kang dapat ikatakot. At mula ngayon, dahil doon na rin naman tayo papunta, daddy at mommy na ang itatawag mo sa amin. Hindi na mahalagang nakadugtong pa roon ang aming mga pangalan. Maliwanag? Opo, Mami. Opo. Nalampasan na ni Angelito ang kanyang mga problemang emosyonal at mababang pagtingin sa sarili. Opo, Itay. At malaki rin pong naitulong nyo ni Inay sa kanyang mga pagbabago dahil sa pagmamahal at atensyong ibinigay nyo rin sa kanya. Inaamin ko, may isang pagkakataong nagkamali ako ng paghusga sa kanya. Ako man po, Itay.
Nagkamali ako ng pag-unawa sa kanyang mga kilos. Ang mahalaga, hindi tayo sumuko sa kanyang sitwasyon. Muli natin naibalik ang interes niya sa buhay, laban sa mga bagay na labis na nakaapekto sa kanyang kasalukuyan. Itinuturing na isang malaking sakripisyo ang paglilingkod sa kapwa. Ngunit hindi dapat kaligtaan na kapag kinalingan natin at tinugunan ang pangangailangan ng iba, tayo ay naglilingkod din sa nasa itaas na ating Ama sa kanyang panahon. Nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Susan Robles, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at Alan Ortega. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Buyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Sel Barlam at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Sinungaling! Bakit mo ko sinumpan? Nagkakaila ka pa? Nakita ko kayo ng lalaki mo. Pumasok kayo sa isang motel kanina! Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Pangarap ng bawat mag-asawa ang maging maginhawa ang kanilang buhay. Subalit paano kung ang ginhawang kanilang inaasam ay magdudulot pala sa kanila ng kabiguan? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Gabriel sa ating dulang sa kanyang panahon. Parang alam ko na kung bakit narito ka, Gabi. Tulad ng dati. Daddy, nag-aaway na naman sila Mamits at Tito Dandy. Kaya umalis ako at nagpunta rito. Dapat, hindi mo iniiwan ang mami mo kapag ganong sitwasyon. Eh, paano na lang kung sakta ng dandy na yun ang mami mo? Sino magtatanggol sa kanya? Concern pala kay Mami. Sana hindi nyo kami iniwan para hindi tayo nagkakaganito. Gabi? Sakit ulo ko, Dad. Kung pwede sana, matutulog muna ako sa room ko dito sa bahay niyo. Naligo ka yata ng pabango, Jane. Oh, dati na naman akong ganito noon pa, Gabriel. Mahilig sa pabango. Saan ba punta mo? At kailangang nakapabango ka pa. Siyempre, sa mga kaibigan ko, may pupuntahan kaming party. Gusto ko, hindi lang ako basta maganda, kundi mabango pa. Sana nga, sa mga kaibigan mo talaga ang punta mo. Nagdududa ka ba? Di sumunod ka kaya? Kaso, hindi nga pala pwede, no? Dahil busy ka sa negosyo mo. May meeting ka pa nga ngayon, eh. At narito rin sa bahay, ang anak mong isa mo pang intindihin. Huwag mong isama si Gabi sa pag-uusap natin. Ikaw pinagdududahan mo ko. Alam mo namang ganito na ako noon pa. At saka pwede ba, wala naman sa usapan natin na babaguhin mo ako, ah. Kaya hindi mo na dapat gawin yon. Oh my God, Ethel.
May pasaka sa magkabilang pisngi. Sino may gawa niyan? Sino pa? Eh di walang yung si Dandy. Nag-away kami ng todo kaya nagkasakita kami sa unang pagkakataon. Sinaktan mo rin pala siya, ha? Wala nga namang patalo ako. Si Gabriel nga, hindi ako ginulpi kahit minsan. Kahit man nasasaktan ko rin siya kung minsan dahil nga sa pambababae niya. Ay, buti na lang. Wala si Gabi nang saktan ka ng Dandy na yun. Kung nandun yung anak mo, baka sila nagbubugan. Naiinis ako sa sarili ko, Alona. Nagsisisi ako sa pagpatol ko dyan kay Dandy. Sana, kinaya ko na lang mag-isa yung lungkot. Ang pangungulila. Oh, pwede mo pa naman gawin yun? Paano? Eh di, hiwalayan mo ang walang kwenta mong kinakasama. Ang business mo na lang at si Gabi ang intindihin mo. Mawawalan ka na ng problema. Gagaan pa loob mo. Gabriel, liga. Saluhan mo ako, minom. Pinapunta mo ba ako dito sa inyo, Kuya Herman, para mag-inuman tayo? Hindi naman. Gusto ko lang magkausap tayo ng maayos. May problema ka ba? Ako, wala. Pero ikaw, meron. Ako? Teka, parang malabo yata yun. Diretsahin mo na nga ako, Kuya. Ilang babae mo na ba yung si Jane? Ako naman, huwag mo na akong pagbilangin pa. Basta sa kanilang lahat, siya ang pinakamatagal, siya lang ang ibinahay ko. Bakit ba? Yung babae mo, may ibang lalaki. Ano? Kuya, masamang biro yan, ha? O ba't naman kita bibiruin? Kung ayaw mo maniwala, sasamahan kita sa madalas nilang pagtagpuan. Ang walang yung babae nun. Hindi talaga marunong makontento. Ibinibigay ko naman lahat ng layaw niya. Hiwalayan mo na ang babaeng yon, Gabriel. Pineperahan ka lang niya at dinudumihan ka pa sa ulo. Mami? Totoo po ba sinabi sa akin ni Manang Nena? Wala na rito si Tito Dandy? Oo, Gabi. Noon pang makalawa. Pinaalis ko na. Hiwalay na kami. Salamat naman. Talagang hindi ko siya gusto para sa inyo, Mami. Wala lang po akong magawa para pigilan kayong makisama sa kanya. Naguguluhan ako eh. Lalo na po kapag nag-aaway kayo. Pasensya ka na, anak. Naging mahina ang mami mo. Pati ikaw nabigyan ko ng problema. Eh, hindi na mauulit yung promise. Ikaw na lamang at ang business natin ang pagbubuhusan ko ng panahon. Jane? Saan ka galing? Bakit gabi ka na? Narito ka na pala, Gabriel. Sabi mo bukas ka po uuwi. Ang tanong ko, sagutin mo. Saan ka galing? Kina Jenny. Kina Jenny ako galing. Nagpalipas lang ako ng oras sa kanila. Sinungaling? Bakit mo ako sinungaling? Nagkakaila ka pa? Nakita ko kayo ng lalaki mo. Pumasok sa isang motel kanina. Gabriel, magpapaliwanag ako. Papaliwanag? Ha? Gabriel! Bakit mo ako niloko? Bakit, ha? Pagkatapos ng lahat ng mga ginawa ko para sa'yo, ito pa ang gaganti mo! Ha? Sorry. I'm sorry, Gabriel. Natukso lang ako. Natukso ng iya ka? Lumayas ka nga hindi sa pamahay ko. Layas!
Nakakatuwa ang buhay. Noon, mahirap lang kami ni Ethel. Nangarap kaming guminawa para mas maging maligaya. Kaya naman nagsikap kami. Pero nang umulad na ang buhay namin, natuto naman akong mambabae. Hanggang sa masilo ako ng walang yang si Jane. Niloko kong asawa ko. Iniwan ko sila ng aming anak. Yung pala, lulukohin lang ako ng walang yang yun! Ano itong ginawa ko sa buhay ko? Ano ito? Ano ka ba naman, Gabriel? Ilang araw ka na palang may sakit ni hindi mo man lang ipinaalam sa akin. Kung hindi pa ako tumawag dito, hindi ko pa malalaman. Ayokong gambalain ka, kuya. Alam ko namang marami kang inaasikaso. Kapatid kita. Hindi ka abala sa akin. Alam na ba ito ni Gabi? Hindi. Medyo matagal na rin hindi siya tumatawag eh. At hindi rin napaparito. Siguro, hindi na nag-aaway si Ethel at ang kinakasama niya. Hiwalay na sila, Gabriel. Ha? Oo. Pinalayas na ni Ethel ang nambubugbog na lalaking yon. Paano mong nalaman? Nagkita kami ni Ethel sa isang gathering. Nagkakwentuhan ng gusto at nabanggit niya yun sa akin. Gabriel, bakit hindi mo subuking iayos ang iyong pamilya? Total, pareho na kayong walang karelasyon ang asawa mo. Nahihiya ako, kuya. Malaking kasalanan ko sa kanya. Sinaktan kong damdamin niya. Akong nagtulak kay Ethel para magkasala rin. Kaya nga, mas dapat kayong magtulungan, mag-unawaan, upang maging maayos uli ang inyong pamilya. Oh, Gabi, bakit hindi mo ginagalaw ang pagkain mo? Paborito mo itong niluto ko. Wala po akong gano'ng kumain, Mami. Bakit? Nalulungkot po ako eh. May problema ka ba? Sa studies mo ba? Di po. Wala po akong problema doon. Si Daddy ho. O anong daddy mo? Nalaman ko po kay Tito Herman nang tumawag siya na nasa ospital po si Daddy. Na-aksidente ba siya? Hindi po. Nagkasakit, Mami. Humina ng gustong katawan. Kaya dinala na ni Tito Herman sa ospital. Mami, please. Dalawin natin siya. Kawawa naman si Daddy. Pero baka magalit si Jane. Hiwalay na po sila, Mami. Iyan ang balita ni Tito Herman. Sinamahan ko si Gabi na dumalaw dito. Kumusta na pakiramdam mo, Gabriel? Medyo mahina pa, Ethel. Salamat nga pala sa pagdalaw mo. Salamat dahil kahit malaking pagkakasala ko sa iyo, dumalaw ka pa rin sa akin. Kalimutan mo na yon. Magpagaling ka para maasikaso mong muli yung mga business mo. Business natin. Di ba tayong dalawang nakarap at nagtayo nun? Nagpaunlad ng negosyo yun.
Pero iniwan mo na ako. Ethel, hindi ba pwedeng isama kita uli? Gabriel, Alam kong malaki ang pagkakasala ko sa iyo. Pero sana, mapatawad mo ako. narumihan na ako. Dalawang lalaki na nakarelasyon ko. Kalimutan na natin ang lahat. Magsimula tayong muli. Magtulungan tayo. Upang maituwid ang ating mga pagkakamali. Pwede mo bang tanggapin yun? Oo. Ethel, Tinatanggap ko, Gabriel. Tinatanggap ko. Ang lahat ng tao ay makasalanan, kaya sana ay huwag nang maghatunan. Sa halip ay magmahalan at magtulungan upang maituwid ang mga kamalian sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Rosana Villegas, Alan Ortega, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Bong Buyar at Eric Lucero. Musical Scoring Buboy Sanong. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Bakit naman ganon, ate? Bakit bigla ka nalang nagalit at pinaalis mo ang boyfriend ko? Sabi ko pa naman sa kanya, mabait ka, tapos ganon ang ginawa mo? Napahiya ako! Layuan mo ng lalaking yun. Sisirain lang niyang buhay mo. Ano? Bakit ka ba nagsasalita ng ganyan, ate? Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. Sa buhay ng tao, dumarating ang pagkakataon na kailangan niyang pumili. At sa bawat pagpili ay may naisasakripisyo. Mga kaibigan, narito po't pakinggan natin ang naging karanasan ni Josie sa ating dunang sa kanyang panahon. Totoo po, Inay, Tay, yun ang sinabi ni ate nung tumawag siya kanina. Oo, sabi Josie. O bakit parang hindi ka makapaniwala, anak? Pangako naman talaga yun ang ate mo sa atin. Naniniwala naman po ako sa pangako niya, Tay. Excited lang po ako. Dahil sa wakas, sa Maynila na tayo titira. Sa Maynila na ako mapapatuloy ng pag-aaral. Ang iniisip ko nga lang, kung anong maaari naming pagkakitaan doon. Para naman makatulong kami sa ate Almira mo. Sabi ng panganay natin, Tirso, maaari daw tayo magbukas ng karinderya doon. Tutulungan daw niya tayo. Yun kung ibig natin. Salamat naman. Para kahit papano, makatulong pa rin tayo sa anak natin. Hindi yung nakaasa na lang tayo sa kanya. Ang bait talaga ni ate. Totoo yun, anak. Kaya ikaw, Po. ipagpatuloy mo ang pag-aaral ng mabuti. Para naman sa ganon, matuwa ate mo. Ay, ginagawa ko naman po yun, Nay. Kaya nga po, matataas ang grades ko. Sana kahit nasa Maynila na tayo, ituloy mo pa rin ang pagsisikap mo. Nay, siya po si Edgar. Boyfriend ko po.
Edgar ang nanay ko, si Nanay Nora. Magandang gabi po, Ma'am Nora. Ganon din sa'yo, Edgar. Maya-maya, darating din ang asawa ko. Kaya makikilala mo rin siya. Inay, si ate po. Dito ako, Josie. Kasama mo na ba boyfriend mo? Oo, ate. Kasama ko na si Edgar. Kasi... Ikaw? Almira? Magkakilala kayo? Paalisin mo ang lalaking yan dito, Josie. Ngayon din. Anak, bakit? Basta, paalisin niyo siya. Bakit naman ganun, ate? Bakit bigla ka nang nagalit? At pinaalis mo ang boyfriend ko? Sabi ko pa naman sa kanya, mabait ka, tapos ganun ang ginawa mo? Napahiya ako dun ah! Layuan mo ng lalaking yun. Sisirain lang niya ang buhay mo. Ano? Bakit ka ba nasasalita ng ganyan, ate? Dahil ang boyfriend mo, siya yung lalaki ng loko sa akin. Ang sumugat sa puso ko. 3 taon na ang nakakaraan. Hindi. Hindi totoo yan. Totoo yun, Josie. Manluloko ang Edgar na yun. Sasaktan ka lang niya. Kaya layuan mo na siya. Awang-awa ako sa mga anak ng Tirso. Pareho silang luhaan kanina. Ako man ay naaawa rin, Nora. Masakit talaga yun. Dahil naalaman nila na iisang lalaki pa lang kanilang binahal at manluloko pa. Ngunit marahil pagsubok sa dalawa nating anak ang pangyayaring ito. Nag-aalala ako na baka masira ang maganda nilang pagtitinginan dahil sa nangyari, Tirso. Huwag naman sana. Paano natin sila matutulungan upang malagpasan ito? Lalo na si Josie. Baka nga masaktan lang siya sa Edgar na yun. Kausapin natin ang ating mga anak. Pangaralan natin. Ngunit bago yun, hingin natin ang tulong ng Diyos upang gabayan niya tayo sa pagsasalita sa ating mga anak. Maaari ka ba naming makausap, anak? Tungkol po saan, Itay? Inay? Tungkol kay Edgar. Tumatawag po siya sa akin. Pero hindi ko po sinasagot. Pati mga text niya. Bakit? Hindi pa po ako handang makausap siya. Pero ang ate mo, hindi mo rin kinikibo. Hindi ka na rin natutulog sa kwarto niyo. Nay, nasaktan po kasi ako sa katotohanan ng nalaman ko. Anak, hindi niyo kasalanan yun. Marahil, ito ay pagsubok sa inyo. Tama ang tatay mo, Josie. Kaya sana, huwag mong hayaang masira ang pagmamahalan niyo ng ate mo nang dahil lamang sa Edgar na yun. Ano pong gagawin ko? Sundin mo, anak, kung ano ang tama. Bakit ka na parito sa university? Gusto ko magkausap tayo, Josie. Sabihin mo, totoo bang dati mong girlfriend ang ate ko? Totoo bang ikaw yung lalaking nanloko sa kanya? I'm sorry. Hindi ko naman alam na kapatid mo siya eh. Kung ganun totoo nga, bakit mo sinaktan ang ate ko? Bakit mo siya niloko? Josie, hindi ko siya mahal. Nagkamali lang ako ng ligawan ko siya. At sino mahal mo? Yung babae pinalit mo sa kanya? Tapos na makuha mo gusto mo, iniwan mo rin? Sama mo?
Sa maniwala ka o hindi, nagbago na ako. Kung gusto mo, sumama ka sa akin. Magtanan tayo para hindi na nila tayo mapaghiwalay. Alam ko naman, mahal mo pa rin ako eh. Hindi ba? Oo, aminin ko. Mahal pa rin kita. Kaya nga ako nasasaktan. Pero mas mahal ko ang kapatid ko kaysa sa'yo. Ah, At mas mahalaga sa akin ang aming pagiging magkapatid. Josie, Kaya tapos na sa atin ang lahat. Ate Almira, Bakit pumasok ka dito sa kwarto? miss ko na kasi matulog dito sa kwarto natin. Dito naman talaga ako natutulog, di ba? Tabi tayo. Lumabas lang ako dito ng ilang araw. Dahil sa nangyari. Josie, Tanggap ko na ang lahat, ate. At tama ka. Kaya nakipag-break na ako sa kanya. ibig sabihin, hindi na masama ang loob mo sa akin. Hindi na, ate. Hindi masisira ng pagsubok na yon ang ating magandang pagtitinginan. Hindi maigugupo ng mga pagsubok ang magkapatid na nag-uunawaan at nagmamahalan. Malapa ay lalo silang magiging matatag sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Susan Robles, Bobby Cruz, Lionel Benjamin, at Phil Cruz. Special sound effects, Jerry Mutiat. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.